Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel again, and for today's video ay sa wakas ito na yung day ng aming flight papuntang Pilipinas. And yun nga ay paalis na kami ng dorm, andito na kami sa parking lot. Nagpahatid lang kami kay Kuya Joseph sa bus station. Malapit lang naman, and yun nga ang aming mga dala-dala ay mga luggage, and meron din kaming box yun. Ang box na yan ay para kay Pogs, at yung malaking maleta naman ay para sa akin. Nag-box kami kasi nga para hindi kami lugi sa kilo dahil ang bigat ng maleta ng isa naming maleta sa dorm. So nag-box kami para marami kaming mailagay, and yun nga mga ibang gamit ko ay nasa box na ni Pogs. So nasa bus na kami niyan, and sa wakas nakarating din kami ng airport sa Prague. Almost 3 hours din ang biyahe sa bus, kaya malayo-layo talaga, kaya maaga kami umalis. So papasok na kami ng airport. Actually, dumating kami dyan ng mga 10, pero ang flight namin ay 3:30 pa ng hapon. So after nga pagdating sa airport ay naghanap kami ng timbangan dahil si Pogs hindi siya kampante dun sa timbangan namin sa dorm. So dinouble check namin. Sakto naman siya, tig 30 kilos. And nag-add pala kami ng tig 5 kilos sa aming mga bagahe para maildala namin lahat. So andyan na nga. At maswerte kami dahil dyan sa airport nakilala namin si ate. May nakilala kami isang Pinay na turista din, galing siyang Qatar. And yan nga, nagpagkwentuhan siya sa amin. Natutuwa siya kasi napansin niya kami na dun sa mga upuan, and nakatambay kami dun habang nag-aantay ng aming boarding. Napakaswerte talaga namin dahil nilibre niya pa kami ng kape. Habang nagkikwentuhan nga kami dyan, sabi niya, tara magkape tayo. And syempre, hindi na kami tumanggi kasi kape yun, libre yun eh. Thank you kay Ate Belle. Ang generous na Ate Belle kasi nga dito lang namin siya sa airport nakilala, pero nalibre pa rin siya ng kape at habang nakikipagkwentuhan sa amin, and nag-share ng mga experiences bilang isang OFW dun sa Qatar. And napakaganda ng trabaho niya kasi ang laki ng sahod ng engineer. So grabe, at nakakapag-tour talaga siya. And habang nag-ready na kami sa aming pag-check-in ng aming mga luggage, inaayos na namin. So pupunta na kami dito sa pila. And yun na nga, habang nakapila kami ng mahaba ay hindi namin napansin na doon kami nakapila sa mga hindi naka-online check-in. Pero yung ticket pala namin ay online check-in. So lumipat na naman kami, and yun medyo napabilis na. Si ate naman ay yung card niya ay silver, so nagkita-kita na lang kami doon sa gate. And nag-ikot-ikot nga kami dito sa loob ng airport. Nagtitingin ng mga chocolates at mga pabango. So meron kaming hinahanap na pabango dahil gustong-gusto daw ni Pogs yun. Pero eto nga, nakita nga namin ang presyo. Napakamahal talaga ng mga bilihin dito sa loob ng airport. And tinignan ko nga muna sa monitor ang aming flight. Yan, QR290 for Doha, Qatar. Mamayang 3:30 pa, pero delete naman pala. So tama-tama lang. And ito nga YSL, nakikita kong pabango. Oh my god, sobrang mahal. 2,539 sa kurod. Nasa 6,000 plus din yan sa peso. Mapapailing ka na lang talaga sa mga presyo dito, kaya mo'y lakad-lakad na lang. Medyo fresh pa dyan kasi anong oras pa lang yan. Ikot-ikot mo na dyan, nagtitingin-tingin muna. Nagutom nga kami dyan eh. Sabi ko, doon na lang tayo sa aeroplano kakain. Yan, maraming bilihan ng mga chocolates. Yan, chocolate na yan, Lind na yan. Ay, 199 lang yan sa Kaufland. Sale pa yun. Pero ngayon dito, times 3 ang presyo. Wala lang, tingin lang, nagko-compare lang kami ng presyo. Grabe, ang mahal naman. Grabe. Grabe din talaga ang mga presyo dito sa airport. Buti na lang talaga. Sabi ko, pag walang nabibili ng chocolates, dahil over na nga tayo eh. Yung mga chocolates nga, pinaghati-hati na namin sa hand carry namin para hindi halatang marami kaming dala. Yun nga, so excited. Tingin muna, papunta na kami sa aming gate. So, yan nga yung ganap na yan ay naglilipat-lipat ako ng mga dala-dala namin. Kasi yung mga ibang chocolates na sa backpack namin, so nilipat ko dun sa hand carry na trolley para hindi masyadong mabigat at hindi na ako nag-backpack. Yung ibang gamit ko, mga personal na gamit ko, dyan ko nilagay sa aking personal bag dyan sa bayong kong yan. Yan, naglipat-lipat ako. Parang over baggage talaga kung titimbangin lahat ng mga hand carry namin. So, yun na nga, frisking na, double check na ng pagpasok sa pinaka-gate namin. Ayun na si Pogs. Nauna ako sa kanya, medyo mabagal kasi yung napilahan niya. And yun na yung nag-aantay ako sa kanya. O, diba? Sobrang init. Mainit yan sa airport niya yan eh. Iinitan ako or talagang kinakabahan lang kami. Ang ngiting tagumpay na yan kasi sa wakas, nakalagpas din sa checking. And yun na nga,
lumapit pa kami sa pinaka-gate kasi nga medyo nasa dulo kami. Yun na yung aeroplanong sasakyan namin. Pero akalain mo, umabot kami ng almost mag-5 na yata yon kasi nga delayed kami. Mag-1 hour ang delayed namin kasi nga may inaayos. Medyo konting sira yata. So, mag-check muna tayo ng aking personal bag. May dala akong packing tape, merienda, may biscuit dyan, may cookies, and muffins ang aking paborito, and mga personal ko, mga pouches ko. O diba, ang aking bag nagmukhang bayong kung ano-ano ang laman. Syempre, bawal magutom dahil ang mga person ay gutumin. Naku po, hindi mawawala yung mga pagkain na yan. Binili ko pa yan sa Kaufland. Ayan yan ang aking dala-dala. So, habang nag-aantay nga kami ay nagutom ang mga tao. Syempre, meron kaming on the go na biscuit. Kumain muna kami kasi nga ang kain namin ng kanin ay alas 5 ng umaga. So, anong oras na dyan? Alas 12 na. So, nagmerienda muna kami habang nagipagkwentuhan ulit kay ate kasi kasama namin sa ate. Pero pagdating sa aeroplano ay iba ang seats niya kasi nga silver yung niya, card niya. Kaya special si ate. And kami nga dyan nagkwentuhan, nagchichika-chikahan ng mga ganap-ganap sa buhay, experiences. Nakakatuwa din dahil meron kami nakakwentuhan na Pinay dito habang nag-aantay kaya hindi kami masyadong nainip. Malulod. Ay, ayan na si ante. Ano girls? Okay na ba? Pinicture na ni ante. Okay, delayed. Ayun na, okay na. Attendance check. Outfit check. Pinicture niya kung okay na. Dahil more than 30 minutes ang take. 30 minutes ang delayed natin. Okay na yun, kisa 24 hours. Ano? Dapat aalis na tayo eh. 15:50 eh. Nagugutom na ako. May kanin kaya? Te, may kanin kaya sa ano? Yeah, oo. May kanin kaya. Ay, yun talaga? Okay lang yun. Kasi ito kasi hindi pinag-aralan ng biryani. Oo, di ba nga? Bibigyan kami ni ate ng souvenir. Para pagbalik ni ate sa Prague ay tulog siya, nakala mo naman. Magpo-post muna sa ate sa okay guys. Oh, ang mga delayed, mga gutom na yan. Anong oras na? Anong pera to, te? Qatar. Pera ng Qatar. Uy, pagso kong to, gastusin din. Uy, wow. Thank you, ate. Nagtag collection. Bigyan ko si ate ng Taiwan. Wow, ang bago. Ano yan? Maluto to. 170 sa peso. 170. Oh, mas lamang ka pa. Thank you. Oh, magmulit na tayo ng pera ng ano. Yeah, meron ako. Parang magkakakulay lang sila ng euro, no? Oo nga. Nagkaroon tayo ng real. Real lang tayo, real. Qatar.
here we go. Andito na kami sa Qatar. Kakalad lang ng aming eroplano after 5 hours ng aming biyahe. And mukhang kagigising lang. Pero actually hindi ako natulog dyan kasi nanood lang naman ako ng movie. And ayan na nga. Ayan ang view ng papaland na kami. Sobrang ganda. Ang ganda talaga sa gabi. And ito na nga. Andito na ang aming eroplano and ready na kami sa aming paglabas. So thank you guys. Part 2 pa to kaya abangan. Bye bye. Ingat.